Road. Ayan. So, po si Nordito Pascua, brother po ni Mr. Jimmy Pascua, which is sa incident po ng Rough Road. Ayan. So, okay, so clear lang natin ha, kasi meron tayong isang content na ang kinontent natin yung anak ni Jimmy. So ni Sir Jimmy, ni Kuya Jimmy. So ito naman yung kapatid niya. So kung gusto niyo panoorin niya, I think it's part 2. So tuloy na natin to. This is calling to Yana for this live on FB. Okay. Actually, napanood namin na bumalik ka dito sa Zambales para humingi ng personal apology. Unfortunately, hindi kayo nag-usap ni Kuya. Ito lang ang sasabihin ko sa iyo, Aliana. Yana. Kahit pa mag-public apology ka at humingi ng personal apology kay Kuya ko, desidido kaming ituloy ang kaso laban sa iyo. Dahil unang-una, in-expose mo ang pamilya namin. Alright. So, meron isang magandang content dito si Fiscal EJ. Ito. Meron siyang mga citations dito kung ano yung una muna in-explain niya dito yung cybercrime. Okay, ito. Prevention Act of 2012 or ang Republic Act 10175. Ito ang sabi ng batas. All crimes defined and penalized by the revised penal code if committed by, through, and with the use of information and communications technologies shall be covered by this act. Ibig sabihin, kahit ang mga dating krimen sa revised penal code, kung ginawa gamit ang social media, cybercrime na po siya at mas mabigat ang parusa. 1 degree higher po. Okay, so i-explain ni Fiscal EJ dyan yung mga aresto mayor, yung aresto minor, magiging aresto mayor. Nadadagdagan kasi yung parusa kapag ginawa siyang cybercrime. And we have to thank Miriam Santiago dito kasi isa siya sa mga co-author nung cybercrime law. Kasi yan, kita mo. Now, isang sinabi dito ni Fiscal EJ is unjust vexation. Ito. And oral defamation yata. Teka lang, hanapin ko lang dito. Defamation. Ganon din po sa crime of oral defamation. Yan, kasi hindi lang po posibleng unjust vexation but yan, also Yana can be charged for the crime of oral defamation. Kasi nga minura niya. Minura niya tapos yung unjust vexation yung na basically na-annoy mo yung isang tao in such a way na ganon. Pero tinapos ko to I think mas maganda is to panoorin nyo rin yung video ni Fiscal para makuha nyo yung ibang mga points niya. Pero ako, nag-usap kasi kami ni Fiscal EJ. Si Fiscal EJ kasi kaibigan ko yan. Talagang legit na kaibigan ko yan. And kasama yan doon sa GC namin ng mga followers ni Melo Yap. So, napagkwentuhan namin tong case na to. Sabi ko, Fiscal, bakit hindi cyber libel? Sabi niya, kasi sa tinanong niya ako, bakit cyber libel? Kasi nga, di ba, ang cyber libel, isa doon ay, kasi etong defamation at saka unjust vexation, it would be under the umbrella of cybercrime, di ba? Explain lang natin ulitin natin kasi di ba ang cybercrime, ano yan, mas malaking this is the mas malaki to under cybercrime. Pwede yung sabi ni Fiscal dito, isa dito is defamation, isa din dito is unjust vexation. Okay, isa yan. Yung data privacy hindi yata na-cover yan kasi nga it was done in public, so there is no expectation of privacy. Yun yung appreciation ni Fiscal. Sabi ko, Fiscal, ba't di natin samahan ng libel? Sabi niya, bakit libel? Kasi nga, do you remember Hana calling out etong si Sir na dumbass, di ba? Or di ba pag sinabi mong dumbass, ibig sabihin sinasabihan mo ng bobo, di ba? Isa kasi 'yon sa points ng libel if you are imputing a defect sa tao, di ba? Dumb, bobo, syempre hindi mo naman unless siguro meron kang proper meron kang tamang justification doon, dapat doon mo sabi niya sa akin, pwede, kaso depende. Hindi, of course, na yun stretching kasi yun masyado. Ibig kong sabihin, hindi yun, kumbaga, para sa akin kasi mas gusto ko yun. Bakit? Kasi mas mataas yung parusa doon. Although, mas mahirap siyang patunayan kasi nga, you need to prove mali.
You also need to prove, of course, yung tatlong ano kasi, yung defamatory statement, yung pagkakakilanlan ng tao, si Kuya Jimmy, and pangatlo, yung publishing, which is online, and yung pang-apat kasi yung malice. Yun talaga yung mahirap na, mahirap na patunayan yung mali siya na yan. So, if that is the case, then talagang mahihirapan yung magpo-prosecute kay Yana kung isasampa nila yung cyber libel. But yung unjust vexation and oral defamation kasi mas clear yun. Minuran niya kasi or pinahiyaan niya kasi. Yung unjust vexation naman, of course, what Yana did is not very annoying yun, di ba? So, these are the things na kakaharapin ni Yana. And this is the criminal case, okay? Hindi criminal case ito in the event na magsasampa ng kaso. Kinonfirm naman ni Sir Jimmy Pascua dito na paano niya, yung kapatid ni Sir Harry Pascua na magsasampa sila ng kaso. So, ang kakaharapin niya na potentially is eto sure na pala, is yung LTO. Okay, di ba? Kasi nga meron na siyang show cause order, and within the receipt of the show cause order is isosoli niya dapat yung kanyang lisensya, and then dun sa lisensya na yon ay dapat i-explain niya sa LTO kung bakit hindi siya hindi siya dapat tanggalan ng lisensya. And ang si Yana kasi medyo may kayabangan yan, ipapakita ko sa inyo. And number 2 naman, yung criminal case, okay? Etong criminal case na to, kung taga saan si Kuya Jimmy, doon niya ifa-file yon. Pero if ewan ko lang kung taga Zambales proper siya Kasi kung saan kinumit dapat yung crime, doon mo ifa-file yung kaso. Kunyari, yung sa kanya is dito sa Zambales, dapat sa Zambales. Kaso it's a cybercrime naman. Sa cybercrime, kung saan mo napanood yung cybercrime. So, baka napanood ni Kuya Jimmy sa bahay niya. So, yung pinakamalapit na munisipyo or ng fiscal's office, doon siya magpa-file. Okay? And number 3 naman, hindi pa natin to alam pero usap-usapan, sabi sa mga chismis sa internet, magkakaroon daw ng decision ng LGU. Yung LGU would say if si Hana ba ay ipepersona non grata natin or hindi. Pero wag niyo masyadong bigyan ng weight yung persona non grata. Kasi hindi naman talaga hindi naman talaga siya something na mabigat. Okay. So, yung isa kong papakita sa inyo ito. Okay, so bago tayo pumunta uli dito, papaalala ko lang sa inyo na miski may ginawang hindi maganda yung tao, wag rin naman kayong mag-imbento ng kwento sa kanila. Yung pakayabangan naman, nakikita naman natin yan 'di ba? Obvious naman yan. Basta may common sense ka, makikita mo talaga na may pagkayabang nga si Yana. Kaya siguro may mataas na yung narating niya sa buhay. That's, kumbaga may bragging rights na siya. Pero of course, always have a little bit of modesty in your heart every time. Kasi hindi mo alam kung kailan ka papatulan ng tao, katulad ni Kuya Jimmy. Si Kuya Jimmy, bigla na lang magdedemanda siya, sinabi niya, di ba? So, hassle yung part na yun. Kasi kailangan niyang bumalik dun sa Zambales or kung taga saan man yung si Kuya Jimmy, kung saan man niya i-file yung kaso na yun, di ba? Sobrang hassle nun man. Lalong-lalo na hindi naman siya taga doon, di ba? So, a little bit of modest pie could have saved her pala. Di ba? Eto, pero yung mali at pinagsasabi mo kay tatay, hindi mo napansin, mali ka. Pasalamat ka, mabait si tatay, mahaba pasensya at may respeto. Pero kung sa iba yon, baka kung ano na yung inabot mo. Yun nga, after a while na hindi siya kasi remorseful dun sa ginagawa niya, yun nga, tinuluyan ng kaso. Girl, all I did was retaliate. So far, so sad for your daughter to have a mom like you. O, di ba? Hindi nakasali yun. Ako maintindihan ko kung asarin niya yung babae, pero yung dadamay niya pa yung... Well, talagang ganun, mga kamatis, mga kaibigan, wala tayong magagawa doon. So, yan yung kanyang yung kanyang sinabi. Ito, coming from you pa yung cyber libel. Well, posible naman talaga siyang magkaso ng cyber libel if hindi naman talaga totoo or walang basis yung sinasabi nitong si Elise. And even if may basis yon, hindi mo pa rin kasi pwedeng i-defame ang isang tao. Hindi ka binibigyan ng authority ng batas if
in the event na may ginawang hindi maganda yung tao, mag-focus ka lang doon sa ginawa. Huwag ka nang lalagpas doon. Kasi yung iba sa inyo lumalagpas, 'di ba? So wag tayong lalagpas. Yun yung point ko doon. 'Di ba? Yan. Kaya nasa mess na tayo na ganito. Ito. Dami lang yan na, pero action in legal way. We have it checked. Okay, so sino man yung nag-check nun, good luck. Ang point ko rito mga lods, this could have been an avoidable incident if we practice humility, number 1. And number 2 is we practice yung cooler heads prevail. Di ba? Tapos agad itong problema na to, pero look what's going on ngayon sa internet. Pag may konting ungot, may konting problema, post agad. Hindi na napag-uusapan sa hindi na napag-uusapan sa internet kung ano yung in real life yung mga dapat pag-usapan. Hindi na, 'di ba? Ang nangyayari ngayon, away-away na lang. Gulo-gulo na lang. 'Di ba? So, I guess ito yung isa sa mga downside ng pagiging connected with everyone. Literal na you can say a lot of shit online. Tapos kapag nag-backfire, ayun, sorry ka na lang. Anyway, mga kamats, mga kaibigan, yun lang naman yung sa akin for today. Ganyan mga